Magandang umaga po ng araw ng Sabat sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan sa teritoryo ng Central Luzon at sa lahat po ng naaabot ng broadcast na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtutok sa serye ng Tanging Pag-asa at kami po ay patuloy na nakikisuyo sa inyo sa darating na isang linggo. Ipagpatuloy po natin ang pag-share, ang pananalangin at ang pagsuporta sa pangangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Nais ko na pong kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa ating mga leader ng komperensya sa pangunguna ni Pastor Parulan at sa atin pong mga kasamang mga opisyales ng komperensya. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ako po ay makapangaral at makapaghatid ng pabalita ng ating Panginoong Diyos sa atin pong teritoryo at sa lahat ng naabot ng broadcast na ito. Si Pastor Parulan po at si Pastor Noel Galang ay aking mga mentor simula pa nang ako ay gumraduate sa seminaryo sa AUP. Simula po ng graduation ko, sila na po ang nag-assist sa akin. Na-assign ako sa Pampanga at ang aking boss doon, ang aking mentor ay walang iba kundi si Pastor Noel Galang. Sila na po ang mga unang mga pastor na nagtiwala sa akin, nanalangin sa akin, umalalay sa akin, at nagtiwala sa akin upang patuloy na magamit sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya taos-puso po ang aking pasasalamat sa mga kamanggagawang ito na itinuring ko ng Ama sa pananampalataya, na nanalangin, umalalay, at nagtiwala sa akin samantalang nasa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ibinabalik ko po ang mataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon dahilan sa mga manggagawa na ito na nagbigay ng kalakasan sa aking ministeryo. Ngayong umaga po ay nais kong ibahagi sa inyo ang paksa ng pananampalataya. Sa mundong ginagalawan natin ngayon ay kakaiba na yung mga nangyayari. And the more na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay napipressure, may kinalaman sa kanilang pananampalataya at lakaring espiritu kasama ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ang tema ng pananampalataya ay madalas na mababanggit sa banal na kasulatan at ito ay naka-highlight sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11 ang talatay 8 kung saan inisa-isa ang mga tao ng pananampalataya. Ang una po dyan ay si Abraham sa 11:8 ng aklat ng Hebreo. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Yun daw pong akto ng pagtungo ni Abraham sa lugar kahit hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan is an act of faith. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Yung kanyang paglalakbay sa isang libutan, yung kanyang pagtungo sa isang lugar na very uncertain at hindi niya nalalaman yung kanyang tiyak na patutunguhan, isang bagay ang kanyang tiyak, ang Diyos ang nangunguna, ang Diyos ang gumagabay, at ang Diyos din ang maghahatid sa kanyang final destination, yung langit na bayan. Ngunit sangayon sa banal na kasulatan sa Hebreo 11:13, ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Dahil po doon, bagaman hindi nila nakita sa kanilang kapanahunan, kanilang pinaniwalaan at kanilang inangkin that they are but pilgrims of this world and they belong to the heavenly world na inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga mga minamahal, ito ang isang bagay na nais kong ibahagi sa inyo. This world is not our home. We're but a passing through. Our treasures are laid down somewhere beyond the blue. Kaya ang sabi ng Hebreo Kapitulo 12, matapos na isa-isahin ang mga tao na nabuhay sa pananampalataya sa Kapitulo 11, tayo naman na mabubuhay sa huling panahon ay ganito. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin.
Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa umaga pong ito, may 4 na bahagi ang aking ibabahagi sa inyo dito sa mga talatang ito. Una, ating tandaan ang mga saksi. Sabi sa talata, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Sa ating paglalakbay ngayon, samantalang tayo ay naglalakbay din patungo sa langit na bayan, samantalang hinihintay natin ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit ng Apostol Pablo na importante na ating tandaan yung mga taong nauna sa atin. At yung mga taong nauna sa atin, simula sa panahon ni Abraham, simula sa panahon pa ni Adan at ni Eva, simula ng panahon ng mga propeta at ng mga patriarka, hanggang sa bagong tipan, ang mga apostol at ang mga naunang mga mananampalataya, atin daw tandaan na tayo'y napapalibutan ng maraming mga saksi. Ang ibig sabihin, kapatid, sa lakbaying Kristiyano, ikaw ay hindi nag-iisa. Mayroon ng mga nauna na nag-iwan sa atin ng halimbawa. Ito ay nasa Hebreo, Kapitulo 6, talatang 11. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmana ng mga pangako. Pagka inyo po palang titingnan yung mga nauna sa atin, ang mga propeta, ang mga patriarka, ang mga apostol, ang batang iglesia sa New Testament, tayo daw ay magkakaroon ng kasipagan sapagkat sila sa kanilang pananampalataya at pagtitiis, sila ay nagmana ng tinatawag nating pangako. At yun pong mga taong ito ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Makikita nyo na sila ay kagaya lamang din natin. Kagaya natin na may mga pinagdaraanan sa buhay, may suliranin sa asawa, may suliranin sa anak, may suliranin sa pagkain, may suliranin sa weather, may suliranin sa kabuhayan, may suliranin at mga personal struggle. Ito po ay nabanggit sa Hebreo Kapitulo 11. At ano pa ang dapat kong sabihin sa talatang 32? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepta, David, Samuel at mga propeta. Sino po itong mga taong ito na binanggit dito ni Apostol Pablo? Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jepta, si David, si Samuel at mga propeta na ang sabi ating tatandaan ang mga taong ito. Alam niyo po, ang isang anggulo na maaari nating tingnan sa bagay na ito ay yung kanilang pinagdaanan. Yung kanilang struggle, yung kanilang kahinaan. These are not perfect people. Hindi sila mga perfecto din na mga tao. Si Rahab ay isang prostitute. Si Gideon ay punong-puno ng takot at insecurity. Kailangan niya pang makahingi ng maraming signs sa Panginoon bago niya gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. He was also doubting and insecure. Si Barak ay hindi makalaban at makapunta sa battlefield kung hindi siya sasamahan ng babae na si Deborah. Si Samson ay mataas ang kanyang pride, mababa ang kanyang self-control, at yung kahinaan niya ay yung tinatawag nating kanyang sarili mismo. Si Jepta naman ay galing sa masamang background, gumawa ng napakalaking pagkakamali at nag-ended up siya na yung kanyang anak ay maiaalay niya sa Panginoon. Yung sumpa na sana ay hindi naman niya kailangang gawin. Si David ay nakakumit ng adultery kay Bathsheba at pinatay yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. Nang sabihin ng banal na kasulatan na tayo'y napapalibutan ng napakakapal na mga saksi at ating tandaan ang buhay ng mga taong ito, in a way ang sinasabi ng banal na kasulatan, there is no hopeless case for heaven. No one is really too far from heaven.
Ang mga makasalanan ay tanggap ng Diyos. Ang mga nag-i-struggle sa kanilang pananampalataya at sa kanilang mga buhay ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung paanong si David, si Jephthah, si Samson at ang mga nasa banal na kasulatan ng mga taong may mga personal struggle, kagaya ni Abraham, nagsinungaling tungkol sa kanyang asawa, kagaya ni Jacob na nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkatao at tungkol sa kanyang tinatawag natin na kapatid, sa kanyang ama pa mismo na nagsinungaling sa kanyang ama na si Esau. Ang mga taong ito ay mga taong naging banal sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, ngayong umaga, you may be struggling with lies. You may be struggling with adultery. You may be struggling with personal insecurities. You may be struggling with doubts. You may be struggling even with immorality this morning. But do not count yourself out. Tandaan natin ang mga nauna sa atin. Sila ay mga taong kagaya natin na may personal na mga struggle. Ngunit sila ay nagpasya sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos na isuko ang kanilang mga sarili, and they were given another chance by God. You are not too far away in the kingdom of God this morning. Tatandaan natin yan sa ating paglalakbay. Kaya ang sabi sa Hebreo 11:40, yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin, upang wag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. Kung paanong sila ay ginawang sakdal, tayo din naman ay hindi gagawing sakdal na hiwalay sa kanila. Kung paanong sila ay may mga struggles at may mga kahinaan, merong mga pinagdaanan sa buhay at pinagdaraanan sa buhay, merong puot, merong doubt, merong mga kasalanan sa pamamagitan ng kalakasan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ito ay kanilang napagtagumpayan hanggang naisuko nila ang lahat-lahat sa kanila at sila ay ginawang banal ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kapatid, ngayong umaga, ating tandaan ang mga nauna sa atin. Imperfect people, but they have a perfect Savior. Unholy people, but they have a holy God. They are sinful people, but they have a sinless God. Ngayong umaga, tandaan natin ang mga bagay na ito. Pangalawa, ang sabi sa talatang 1, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Bukod doon sa ating tandaan, atin ding tanggalin ang mga kasalanan. Alam niyo po, ang mga kasalanan daw na ito ay nagiging pabigat at nakakaabala sa ating paglalakbay. Marahil ay nakakita na kayo ng isang taong naglalakad na sobrang dami ng dala. At sa sobrang dami ng dala ay nalalaglag na yung mga dala, nahihirapan ng lumakad, o dili kaya naman ay mabagal na ang kanyang paglakad kung nakakalakad pa siya. Sa lakbaying Kristiyano, mga minamahal, kailangan din daw nating itabi ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Hayaan niyo pong magbigay ako ng ilang mga halimbawa galing din sa sulat ni San Pablo. Ang isa ay nasa Colosas Kapitulo 3, talatang 5. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ito daw po ang mga bagay na dapat na daw nating itatabi, sapagkat ang mga bagay na ito ay nakabibitag, nakahahadlang, nakapagpapabigat sa ating paglalakbay. Alam niyo po, kaya naman tayo madalas ay nagkakaroon ng tinatawag nating discouragement. Kaya naman nagkakaroon tayo ng panglulupaypay, hindi masigla ang ating pag-awit, hindi masigla ang ating paglilingkod, hindi masigla ang ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos, dahilan din sa kasalanan na ating daladala. Isipin niyo po yan ngayong umaga. Ang mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng panglulupaypay ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya ang sabi ng San Pablo, patayin ang mga bagay na makalupa na nasa atin. Ito yung mga bagay na makalupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo
ang datihang pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ito daw po ang atin ng mga itatakwil, atin ng mga itatabi, atin ang tatanggalin. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Tanggalin niyo na po ang inyong galit sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Tanggalin niyo na po ang masamang pag-iisip sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tigilan niyo na din po yung panlalait. Tigilan niyo na din po yung maruming pananalita na galing sa mga bibig. At wag na daw po tayong magsisinungaling dahil hinubad na natin ang datihang pagkatao kasama ng mga gawa nito. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Alam niyo po, itong nakalipas na buwan, ang mga 2 months na, ay meron akong bagong Bible student. At itong Bible student na ito, na sinimulan kong mag-Bible study for about 2 months na, ay nung unang Bible study namin, ay sinabi niya kung bakit siya nag-decide na mag-Bible study. Sabi niya, alam mo ba, Pastor Egan, kung bakit ako nag-decide na mag-Bible study? Ito kasing mga member mo na mag-asawa, sabi niya, nakita ko na napakababait na mga tao. Nakita ko na napakalalambing na mga tao. Nakita ko na kapag mainit yung sitwasyon, mahirap yung sitwasyon, nakikita ko na sila ay relax lang at talaga namang sila ay mababait pa rin. Kaya ako'y nagtataka na, anong klaseng pananampalataya, anong relihiyon meron ang mga taong ito? Saan sila nagsisimba? Ano kaya yung kanilang Diyos na pinaniniwalaan? Pastor, kaya ako nagba-Bible study ngayon sapagkat gusto kong maging Diyos ko din yung Diyos nila sapagkat napakaganda ng kanilang buhay at ng kanilang pag-uugali. Alam niyo po, halos malusaw ang aking puso. Sabi ko sa Panginoon, samantalang pinapakinggan ko ang sinasabi ng Bible student ko na ito, sabi ko, salamat Panginoon. Ganyan dapat ang mga anak ng Diyos. Nagiging patotoo ang kanilang mga buhay sa mga nakapaligid sa kanila. Mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, atin nang tanggalin ang mga kasalanang bumibihag sa atin. Kaya hindi naman tayo nag-grow, hindi dahil yan sa pastor, hindi dahil yan sa laki ng inyong simbahan, hindi yan dahil sa inyong chorister, hindi yan dahil sa diakono. Kaya hindi kayo nag-grow dahil sa kasalanan na bumibitag sa atin. We become trapped and entrapped of those sins, and so we cannot move on and we cannot grow in the Christian journey. Kaya po mga minamahal, ang mga bagay daw na ito'y dapat nating tanggalin. Ellen White has something to say about this. Testimonies for the Church, Volume 5, page 133. The enemy is buying souls very cheap today. Ye have sold yourselves for naught, is the language of the Scripture. One is selling his soul for the world's applause, another for money, one to gratify base passions, another for worldly amusement. Such bargains are made daily. Satan is bidding for the purchase of Christ's blood and buying them cheap, notwithstanding the infinite price which has been paid to ransom them. Araw-araw daw po mga minamahal, ang mga kaluluwa ay nawawala at napapahamak. Yung iba daw po ay binebenta ang kanilang mga kaluluwa sa palakpak ng sanglibutan, sa dami ng mga humahanga sa kanila, kahit na mapariwara ang kanilang kaluluwa, kahit na kung ano na ang itsura nila doon, kung ano-ano na ang ipinapakita, basta mapalakpakan sila ng sanglibutan, kahit na ginagaya na nila yung itsura, yung damit ng sanglibutan, na talaga namang nakalabas na ang lahat ng mga ilalabas just for the world's applause, para palakpakan lamang sila. Ang iba naman ay para sa pera, binebenta na ang kaluluwa, lumalabag doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos basta't kumita at merong pagkain o makabili ng mga gusto niyang bilhin o makapunta sa mga bagay at mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang ilan naman daw ay to gratify base passions, another for worldly amusement. These bargains are being done and conducted on a daily basis. My dear friends, you have been bought by the blood of the Lamb.
You have an infinite value. Tanggalin natin ang kasalanan sapagkat ang mga kasalanan na yan, mga minamahal, ay nakakahadlang sa ating paglago bilang Kristiyano at sa paglalakbay natin, tayo ay nahihirapan. Isipin nyo, kapag araw-araw dala-dala nyo yan, mabigat na eh. Kaya minsan bigla ka na lang sasabog, bigla ka na lang magagalit. Parang minsan out of proportion na yung galit mo sa asawa mo, out of proportion na yung galit mo sa nanay mo, out of proportion na yung galit mo sa mga tao. It's because, not because of them, but because you have been carrying a lot of garbage already. Because you have been carrying a lot of burdens already, there are things you should give up in order to go up. Mga minamahal, kailangan mong pakawalan ang mga bagay na iyan. Kailangan mong magpatawad. Kailangan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang maglilinis sa lahat ng mga pasanin natin na dinadala. Kailangan daw nating tanggalin ang mga kasalanan dahil ang mga bagay niyan ay pabigat sa ating paglalakbay. Ngayong umaga, kung kayo ay nabibigatan, pakinggan nyo ang paanyaya sa banal na kasulatan sa unang Pedro 5:7. Kung mabigat na masyado ang dala niyong kasalanan, kung mabigat na ang puso mo at hindi ka na nagagaanan, yung pagkatapos mong sumimba, lalo ka lang na-guilty. Yung pagkatapos mong magbasa ng Biblia, nakita mo ang iyong sarili at lalo kang nabigatan. Naka-attend na ba kayo sa mga revival meeting and revival series? And instead of you going out light, you came out of the meetings heavier and harder. Lumabas kayo doon na mas mabigat ang inyong pasanin. Kung sa umagang ito, kayo'y nabibigatan, alam ninyong sa inyong kakayanan, hindi kayo makakarating ng langit. Alam ninyo na kulang ang inyong function at inyong performance at hindi nyo kakayaning maging banal. Ito ang sabi ng Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Atin daw pong ilagak sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating kabalisahan. May mga bagay na hindi mo dapat dinadala. May mga bagay na hindi mo na dapat inaalaala, kagaya ng ating kakainin, kagaya ng ating daramtin, maliligtas ba tayo o hindi, tayo ba'y magiging banal o hindi. May mga suliranin na suliranin ng Diyos. Alam niyo po, may isang mahalagang bagay akong natutunan sa aking paglilingkod, simula pa lang nang nagsimula ako sa paglilingkod na ito, sapagkat nasabi sa akin ng isang matandang pastor. Ang sabi ng isang matandang pastor sa akin, Igan, isang bagay lamang ang iyong aalalahanin. Ang aalalahanin mo lamang ay kung paano ka maglilingkod ng pinakamabuti sa Diyos. Yung pagkain mo, problema ng Diyos yun. Yung sasakyan mo, problema ng Diyos yun. Yung tirahan mo, problema ng Diyos yun. Yung mapapangasawa mo, problema ng Diyos yun. Ang problema mo lang at ang kailangan mong pag-ukulan ng pansin, kung paano ka magbibigay dangal sa Panginoong Diyos, kung paano mo gagawin ang pinakamabuti mong paglilingkod. At naranasan ko po, mga minamahal na mga kapatid, hindi ko naging problema ang aking pagkain. Hindi ko naging problema ang aking susuotin. Hindi ko naging problema kung saan ako tutungo o kung ano ang aking gagawin. Isa lamang ang aking palaging pinag-uukulan ng aking pananalangin at ng aking pagsisikap, ang makapaglingkod ng buo sa ating Panginoong Diyos. O pwede nyo namang problemahin yan. Pwede nyo nang problemahin yung pagkain nyo, yung kaligtasan nyo, pwede din. Pwede nyo problemahin din yung kinabukasan nyo, pero mabibigatan lang kayo. Yaan ay para sa Diyos. No wonder you cannot carry it on your own. Maa-anxious kayo, madedepress kayo, hindi kayo makakatulog. Meron akong mga kilala, meron ng kondo, meron ng kotse, meron ng jeep, may subdivision, meron pang farm, hindi pa rin makatulog. Because only Jesus can lighten your burden. Only Jesus can give you peace that passeth understanding. Kaya ang sabi niya sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, mga kaibigan, ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa, if ever you will be rested from the burdens of sins, you can only find it in Jesus Christ. No wonder ang ganda nung kanta, ang sabi, burdens are lifted on Calvary.
Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Yung mga kasalanan mo na mabibigat, dinala ng Diyos sa Kalbaryo. Yung lahat ng mga struggle mo na mga mahihirap, dinala at pinasa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo. There are burdens that you should not be bearing today because Jesus Christ has bore them all for you. Magagaanan ka lamang ngayong umaga pag na-realize mo, si Kristo ang tagapagdala ng ating buhay at ng buhay na walang hanggan. Ating tandaan, ating tanggalin, ating takbuhin. Sabi doon sa Kapitulo 12, ang talata ay 2, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Alam niyo po, we are called the Advent movement. We are called to keep on moving. We are called to keep on gaining ground, moving inch by inch. Kailangan na sa pananampalatayang ito, tayo ay gumagalaw, tayo ay tumatakbo. Kapag ka natanggal na yung mga nakaharang sa ating katawan, kapag ka natanggal na yung mga pabigat sa ating katawan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo daw ay tatakbo sa takbuhin na itinalaga sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sabi sa Isaiah 40:30, pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila ay paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi manganghihina. Naunuhan ko po, mga minamahal na mga kapatid, minsan ay nanglulupaypay ang marami sa pagtakbo. Minsan ang iba ay nabubuwal. Minsan ang iba ay nais nang tumigil sa takbuhing Kristiyano. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, they that hope upon the Lord, they will renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They will run and they will not grow weary. Yun palang pag-asa natin sa ating Panginoong Diyos. Yun palang ating tinitingnan sa malayo ng ating Panginoong Diyos, ang pinanggagalingan ng ating kaligayahan at ng ating pag-asa, ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi tayo mapapagod hanggang tayo ay may pag-asa sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Hanggat tayo ay umaasa na siya isang araw ay mahahayag sa mga alapaap ng langit. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang mahirap yung nagsishortcut na habang tumatakbo. Alam niyo ba, noong December 10, 2013, sa Standard Chartered Marathon dito sa Singapore, itong pastry chef na si Tam Chum Pu ay inamin na siya ay nag-shortcut doon sa marathon. Alam niyo po ba, natapos niya yung marathon ng about 2 hours and 45 minutes. Mas mabilis pa siya doon sa candidate for Southeast Asia Games na Singaporean. At nagtaka ang buong bansa ng Singapore sapagkat siya ang kauna-unahang Singaporean na nakatapos ng full marathon sa buong kasaysayan ng Singapore. So in-interview siya ng mga reporter. Nagtaka na din yung mga organizer sapagkat mas mabilis pa siya doon sa pinakamabilis na marathoner nila dito sa Singapore na pambato nila sa SEA Games. Noong in-interview na siya at inimbestagahan, nasumpungan na tumakbo lamang pala siya ng halos 6 na kilometro, tapos umexit na siya, umuwi siya ng bahay, natulog, at pagkatapos ay kumain, pagkatapos ay bumalik siya doon sa marathon, doon na siya dumiretso sa bandang dulo. Doon na siya dumiretso sa bandang dulo. Hindi ko alam kung anong sinakyan niya, pero sumakay siya, dumiretso na siya sa bandang dulo, kaya nakatapos siya ng maaga. Kaya lang, lubhang kahihiyan ang nangyari sa kanya dahil ang ginawa niya ay nag-shortcut. Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, ang gusto ng marami, lalo na yung mga nagmamaneho, gusto nila saan ba yung mabilis? Saan ba yung shortcut? Saan ba yung mas makakarating ng mas maaga? Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, kailangan na magpatuloy sa pagtakbo at huwag mag-shortcut.
Huwag niyong shortcutin ang devotional. Huwag niyong shortcutin ang pananalangin. Huwag niyong shortcutin ang mga relasyon. Huwag niyong shortcutin ang pangingili ng araw ng Sabat. Huwag niyong shortcutin ang inyong pagtatapat. Huwag niyong shortcutin ang inyong mga paglilingkod. Mabibilis din kayong mawawala sa ating Panginoong Diyos. You have to go steady sa patuloy na pagsunod at paglalakbay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Mga minamahal, tiyak ang ating paroroonan. Tiyak ang ating destinasyon. Ating tiyagain ang ating pagtakbo na hindi tumitigil sapagkat tayo ay hindi nagsisisuntok sa hangin. Hindi po suntok sa buwan ang ating paglalakbay na ito. Tiyak ang lahat ng naglalakbay at nagpapatuloy ay makakarating sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi sa Hebreo 10:38, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yes, mga minamahal, sa paglalakbay natin na ito, hindi tayo uurong. Ang ating kakantahin at aawitin, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. We have to encourage everyone, move on, move forward, no turning back. Sapagkat hindi daw tayo kabilang doon sa mga nagsisipagbalik sa ikapapahamak ng ating mga kaluluwa, kundi doon sa pananampalataya sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Ngayon, may mga nagsasabi naman, Pastor, alam mo sa hirap minsan ng paglalakbay sa buhay, minsan talagang ako'y nadadapa. Alam niyo po, sabi ng Kawikaan 24:16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Opo, tama po ang inyong napakinggan. The righteous may fall 7 times, but he rises again. Sabi ni Ellen White, mga minamahal, those who are placed in the highest positions may lead astray, especially if they feel that there is no danger. The wisest err, the strongest grow weary. Excess of caution is often attended with a great danger as excess of confidence. To go forward without stumbling, we must have the assurance that a hand all-powerful will hold us up, and an infinite pity be exercised towards us if we fall. Mga minamahal, kung tayo ay nadadapa, kung tayo ay nalalaglag, kahit daw yung pinakamagaling sa atin, yung pinakamahusay sa atin, kahit ako po ay ilang beses na ding nadapa, ilang beses na din po akong nalaglag, nabukulan, nadugo, ilang beses po akong akala ko ay hindi na ako makakabangon, ilang beses po akong nagapi ng kasalanan, ilang beses po akong dapang-dapa at magkaminsan na hindi ko na alam kung makakatayo pa ba ako sa aking pagkakadapa. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Mga minamahal, ngayong umaga, kung kayo ay nabuwal, kung kayo ay nahihirapan, kung kayo ay gumagapang na ngayon dahilan sa resulta ng pagkakasala, kayo po ay kinakausap ng Panginoong Diyos ngayong umaga. Ang matuwid ay nabubuwal, ngunit bumabangon uli. Ngayong umaga, mga minamahal, bangon ulit, bangon lang, sapagkat ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay sapat. Hahawakan kanya ng kanyang kamay ng kalakasan, ng kamay na makapangyarihan. Siya ang magbabangon sa atin. Siya na may walang hanggang awa sa atin. Siya ay magbabangon sa atin mula sa ating pagkakadapa. Para lamang po ito sa mga kagaya kong nadapa. Para ito sa mga kagaya kong nahirapan
minsan na maglakbay sa buhay pananampalataya. The hand, the all-powerful hand will hold you up and an infinite pity will be exercised towards us if we fall. Mahabag ang Diyos pagka ikaw ay nadapa. Alam niyo po, tayong may mga anak kapag ka nadapa yung mga anak natin, ano ang ating immediate na gagawin? Tatakbuhin natin yung ating mga anak, atin silang bubuhatin, papagpagin natin yung mga alikabok, yung kanilang buhangin, sapagkat nahahabag tayo sa anak natin na nagalusan, sa anak natin na nadapa. Gano pa nga kaya ang ating Ama na nasa langit na hindi nahahabag sa atin tuwing tayo'y nadadapa, tuwing tayo'y nagagalusan, kapag ka walang ibang nakakakita ng ating mga hinagpis, ng ating mga hinakit, kapag ka walang nakakakita at ang alam lang nila tayo'y masaya, kapag ka akala nilang everything is go well, but deep inside you, you know you are drowning and nobody is there to save you but God. An infinite pity. Every time you will fall, there is a hope that the hand all-powerful is able to lift you up, bring you back again. Kahit hindi ka tatakbo ulit, kahit lalakad uli ng pakonti-konti, kaya kang itayo muli ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, isa sa pinakamakatandang marathon dito sa ating mundo, ang Boston Marathon, ay doon sa bandang dulo, doon bago tinatawag natin na bago sila mag-finish line, ay meron doong tinatawag na Heartbreak Hill. Yung Heartbreak Hill, mga minamahal, ay paakyat bago sila bumaba uli patungo doon sa finish line. And para po sa inyo ng mga tumatakbo, nauunawaan niyo po ito kapag merong slight incline man lang, lalo na't mahaba na kayong tumatakbo, ito ay napakalaking parusa. Dito sa Heartbreak Hill, dito mo kailangan lalakasan ang iyong loob. Kapag lalong tumitirik at tumitindi ang iyong lakbayin at ang iyong takbuhin, kailangan mong hugutin ang iyong pananampalataya at ang iyong pagtitiwala, sapagkat sa dako-dako paroon ng kaunti lamang, maririnig mo na ang mga taong nagsisigawan, malapit na ang finish line. Huwag kang mag-give up. Ituloy mo lamang kung kinakailangan that you will have to drag your feet inch by inch, feet by feet. You have to go on and move on. Kailangan nating ipagpatuloy ang takbuhin ng pananampalataya. Mga minamahal, ating tandaan ang mga saksi. Ating tanggalin ang mga kasalanan. Ating takbuhin na may pagtsatsaga at pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin, at katapusan, ating titigan si Jesus. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sabi sa banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Tagalog, siya na nagtatag. Siya din ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. I like this quote from Steps to Christ, page 69. Many have an idea that they must do some part of the work alone. They have trusted in Christ for the forgiveness of sin, but now they seek by their own efforts to live aright. But every such effort must fail. Jesus says, without me you can do nothing. Our growth in grace, our joy, our usefulness, all depend upon our union with Christ. It is by communion with Him, daily, hourly, by abiding in Him, that we are to grow in grace. He is not only the author, but the finisher of our faith. It is Christ first and last and always. He is to be with us, not only at the beginning and the end of our course, but at every step of the way. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tayo ay tumitig kay Jesus. Tayo ay tumingin sa Kanya every step of the way. From the beginning, we fix our eyes upon Jesus. Every step of the way, we fix our eyes upon Jesus. And He will also complete it at the end. When things become so heavy, when trials becomes too strong, we still fix, we still aim, we still focus our eyes on Jesus, the finisher of our faith. Sabi sa Desire of Ages, page 187, he who seeks to quench his thirst at the fountains of this world will drink only to thirst again. Everywhere men are unsatisfied. They long for something to supply the need of the soul. Only one can meet that one. The need of the world, the desire of all nations, is Christ. The divine grace which He alone can impart is as living water, purifying, refreshing, and invigorating the soul. Kung gagaan ang inyong paglalakbay at ang takbuhing Kristiyano, it is only because of Jesus Christ, the divine grace that He only can impart. He is the living water. He is purifying, He is refreshing, and He is invigorating the soul.
sa mga pangunahing vision ni Ellen White, mga minamahal. Ang una niyang pangunahin na mga vision ay yung mga banal ay naglalakad patungo sa langit. At sila ay dumadaan sa isang makipot na daan. Sa magkabi-kabila ay matataas at matatarik na mga bangin. At yung mga naglalakad doon, kapag sila ay hindi tumingin kay Jesus na nasa kanilang harapan, na nangunguna sa kanila at nagtuturo ng kanilang dadaanan, sila ay nalalaglag. Sa lakbaying Kristiyano, tayo po ay naniniwala na tayo ay ligtas lamang at makapagpapatuloy at hindi malalaglag kung tayo ay titingin kay Jesus. Pag tumingin ka na kay pastor, pag tumingin ka na sa mga administrator, pag tumingin ka na kay elder, pag tumingin ka na sa diakono, pag tumingin ka na sa mga kapatid, pag tumingin ka na kung saan-saan, tayo ay malalaglag, tayo ay magkakasala, tayo ay matitisod. Mga kapatid, ako po ay maapila sa inyo ngayong umaga. Nakita natin ang malalim na pagbagsak ng napakaraming mga kapatid, ng ating mga hinahangaan, sapagkat iba ang kanilang tiningnan, iba ang kanilang tinitigan. Kailangan natin sa mga huling araw na ito, kung tayo ay makakarating sa ating patutunguhan sa langit na bayan, isa lamang ang ating titingnan, isa lamang ang ating tititigan, isa lamang ang pag-uukulan natin ng ating mga mata, ng ating pananampalataya at ng ating atensyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Ellen White, thus in whatever direction we look, above or below, to things near or afar off, to the past, present, or future, in every Bible doctrine, in every practical truth, at the summit of every divine plan, at the end of every vista, we see Jesus, the sum and substance, the center and circumference of every anticipated joy, the one altogether lovely, the chiefest among 10,000, under God, the all and all. Kaya kahit saan daw tayo tumingin, ating makikita ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na nasa lahat ng mga bagay na gumagabay sa atin. Ngayong umaga, mga minamahal, ating tandaan ang mga saksi. Ating tanggalin ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ating takbuhin na may pagtitiis ang takbuhing ating nasimulan at ating titigan ang ating Panginoong Jesus. May mga nagsasabi, Pastor, hanggang kailan namin gagawin itong pagtakbo na ito? Masakit na po ang aking paa. Wala pa po ang Panginoong Jesus. Hindi pa po siya dumarating. Nauunawaan ko po kayo. Sapagkat tayo ay matagal na ding naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. At magkaminsan, gusto mo nang manlupaypay, gusto mo nang magpahinga muna. Pero alam niyo po ba yung conclusion ng ating kapitulo sa Hebrew chapter 12 verse 22? Dito lamang daw po tayo magpapahinga. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Mga minamahal, tayo lamang ay titigil sa paglalakbay kapag ka nakarating na tayo sa bundok ng Sion. Kapag ka umabot na tayo sa bayan ng Diyos, doon sa Jerusalem sa kalangitan, kasama ng mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa pagtatapos po ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking kasaysayan nang ako po ay ma-assign sa Tarlac. Nang aking pangalawang Sabado ng pagka-assign ko sa Tarlac ng 2004, ay ako po ay nagpasya sa aking schedule na dalawin ang simbahan ng Matayum-Tayum doon sa La Paz, Tarlac. At hindi ko po kabisado yung simbahan natin doon sa Matayum-Tayum sa La Paz, Tarlac sapagkat unang pagkakataon ko lamang po ito bilang district pastor na dadalaw doon sa iglesia ng Matayum-Tayum. Sa kaikot ko po ng kaikot, aking minamaneho ang aking kakarag-karag na kotse, ay nakarating po ako doon sa simbahan mag-aalas 10 na. Naligaw po ako. Muntik na akong makarating doon sa makalampas ng malapit na sa Nueva Ecija. Bumalik lang ako. Pagkatapos lumampas naman ako papunta ng Victoria hanggang bumalik ako at nakita ko, alam niyo po, karamihan kasi ng mga simbahan talaga natin, pag ipagtatanong mo, hindi alam ng mga tao. Tapos kung alam naman nila ay talagang nakatagong maigi. Kaya nakarating po ako, alas 10 ng umaga, ang bagong assign na district pastor, pangalawang Sabado ko pa lamang, late darating doon sa bahay-sambahan. Pagdating ko po sa bahay-sambahan, dito po, sa nakikita nyo sa screen niyo, ito po yung iglesia ng Matayum-Tayum sa Tarlac. Ay iisa ang tao.
Ako'y medyo napanatag ng kaunti at medyo buti wala pang tao ka ako. Iisa ang tao. At merong 3 kambing sa loob ng simbahan. At nang ako'y pumasok na, nakita ko may 3 kambing, iisa yung tao, ay nakita ko yung floor, punong-puno po ng tae ng mga kambing at punong-puno ng agoy yung buong loob ng simbahan. At ako'y nagtaka na at binati ko ng Happy Sabbath yung tao na naroon. Ang naroon po ay si Brother Gakusan. Sabi ko, Happy Sabbath, Brad. Nasaan na po ang mga kapatid? Ang sabi nung matanda, siguro by that time, almost 90 years old na siya, sabi nung matanda sa akin ay, Brad, hindi naman niya alam na pastor ako. Brad, sabi niya ganyan matagal nang walang nasimba dito. Ako na lamang ang nasimba dito. At nang tingnan ko nga yung kanyang dala-dala, meron siyang lumang church hymnal na kulay itim, at meron din siyang lumang lesson quarterly na delayed na ng ilang quarter, at yun ang kanyang dala-dala. Sabi ko, butit na parito pa ho kayo. Nasaan na ho yung mga kapatiran natin dito sa Matayom-Tayom? Sabi niya, nandiyan lang sila sa gilid-gilid, pero nagkaroon kasi ng kaguluhan dito, na-discourage na yung mga kapatid na sumamba. Sabi niya, kaya hindi na sila napunta dito sa simbahan. Ako'y biglang nang lupaypay. At yung puso ko ay hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Kung tutuloy ba namin, mangangaral ba ako doon, magba-Bible study ba kami. Kaya nasabi ko na lang doon sa kapatid, mabuti po siguro dalawin natin yung mga dating member natin dito. Kako po, pwede niyo ba akong samahan, Brad? Na samahan niyo ako na dalawin sila. Ako po ay merong sasakyan diyan sa harapan. Isa-isahin po natin ngayong umaga. Sabi niya, ay sige. Tumayo yung kapatid na Gakusan mula doon sa bangko, mga kapatid. Kanyang dinampot ang luma niyang imnaryo at ang luma niyang lesson quarterly. Kanya ring dinampot ang kanyang tungkod na nasa kanyang tabi. At pagkatapos sa aking pagkabigla, siya ay dahan-dahang lumakad. At yung lakad niya, mga minamahal na mga kapatid, ay ganyan-ganyan lang talaga. Ganyan-ganyan lang. Yung halos hindi kadahakbang niya ay halos hindi maka 1 pulgada, hindi maka 1 inch na ganyan. Dahan-dahan. Kung makikita niyo itong harapan ng simbahan, mga kapatid, yan ay halos wala pang tinatawag kong siguro mga 50 meters. Wala pang 50 meters yan or less than 50 meters, mga kapatid. Ang tagal niya bago nakarating dahil yung bakod po niyan, yung harap na yan ay kalsada na po. Ang tagal, mga kapatid, na ganyan ang lakad-lakad ng kapatid na Gakusan. Habang siya ay lumalakad ng dahan-dahan na ganyan, dahan-dahan, tinanong ko na siya, Brad, saan po kayo nakatira dito? Sabi niya, dyan lang, Brad, malapit lang dito. At later on, nung nalaman ko ang bahay niya, na dinadalaw ko na sila, nalaman ko na almost 500 meters ang layo ng kanyang bahay mula doon sa simbahan at nilalakad lamang niya. Maaga daw siyang umaalis ng bahay. At alam niya, pagdating niya sa simbahan, mag-isa na lamang siyang sisimba. Pero ang kapatid na Gakusan, kahit mag-isa na lamang siya na sumisimba, at kahit mahirap na sa kanya, kahit unti-unti na lamang ang kanyang lakad, at sa bawat hakbang ay lubhang mahirap at nakikita ko ang kanyang pag-struggle habang siya ay lumalakad. Ngunit siya ang naiwang natitira na sa loob ng maraming mga buwan ay sumisimba doon sa iglesia ng Matayom-Tayom sa Tarlac. Kaya naman, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, simula noon ay pinasya ko na paglilingkuran at talagang pangangaralan ang bayan ng La Paz, kagaya kasama specifically ang barangay ng Matayom-Tayom. Kaya doon ay napa-assign si Pastor Jun Barredo na ngayon ay area chairman na ngayon ng probinsya ng Aurora. Napa-assign din doon si Pastor Alexis Mercado. Nilagyan namin ng mga manggagawa. Isinama ko din doon si Ninang Ami Soriano upang kami patuloy na mangaral. Dinala ko doon ang napakaraming mga kabataan. At pagkatapos kami ay nangaral. Na-assign din doon si Pastor Jemuel Montojo na ngayon ay isa na din nating masipag at mahusay na manggagawa. Pagkatapos, alam niyo ba, 3 years ago, ako ay bumalik doon. Kahit po ako ay nasa Singapore na dito ng matagal. Tinravel ko mula Cavite patungo doon upang makita muli ang mga bagong bautismo, ang mga apo ni Brother Gakusan, ang mga pamangkin ni Brother Gakusan, ang kanyang mga kamag-anak, sila ay nasa simbahan ngayon. At isang araw, marahil, kapag ka magkikita-kita sa langit, kasama ng Brother Gakusan, nais kong ipresenta sa kanya ang kanyang mga apo, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kabarangay,
na dahil sa kanyang pagtsatsaga, dahil sa hindi niya pagsuko, kahit na isang hakbang lamang na maliit kanyang ipinagpatuloy ang kanyang lakbaying Kristiyano, na inspired ang maraming mga tao at maraming kaluluwa ang naibalik sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, ngayong umaga, hindi ko po alam kung ano ang inyong lakbayin na pinagdaraanan. Hindi ko po alam kung ano ang hirap sa bawat hakbang na kailangan niyong gawin upang magpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit isang bagay po ang aking nalalaman. Sa bawat hakbang mo, ikaw ay gagabayan ng Diyos. Sa bawat hakbang mo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa bawat hakbang mo, makarating ka sa langit na bayan, kasama ng mga taong nakasama mo sa iyong paglalakbay. Ngayong umaga, mga minamahal, ating ipagpatuloy ang lakbaying Kristiyano hanggang makarating tayo sa langit na bayan. No turning back! No turning back!